Nagtungo sa Subic, Zambales si U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III bilang bahagi ng kanyang pagbisita sa Pilipinas kasunod ng 2+2 Ministerial Dialogue kahapon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa 2+2 Ministerial Meeting kahapon, isa sa ikinalugod ng US ang naging provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China na nagresulta sa mapayapang rotation and reprovisioning o remission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kamakailan. Umaasa ang Amerika na hindi naharangin ng China ang mga remission ng Pilipinas. It's very important that that be the standard, not the exception. And as I said to the Chinese Foreign Minister when we met in Laos a few days ago, China must uphold its commitments to not obstruct the Philippines in their resupply missions. We stand by our ironclad defense commitment to the Philippines under the Mutual Defense Treaty. Ayon naman sa DFA, bahagi ng kasunduan sa China ay ang palitan ng impormasyon at hindi ang pagpapaalam ng Pilipinas sa pagsasagawa ng RORE. On the issue of notification, I think the more accurate term is exchange of information, which is exactly what we did with China, and both of us. And the fact that the supply was a relative success, I think, indicates that it's something that we are committed to pursue in succeeding supply visions, provided, of course, China also adheres to the understanding. Samantala, ikinatuwa ng Armed Forces of the Philippines ang ibibigay ng Amerika sa Pilipinas na $500 million bilang military assistance. Ayon sa AFP, makatutulong ito para sa kanila at maging sa Philippine Coast Guard sa pagpapalakas ng misyong depensahan ng teritoryo ng bansa na makatutulong sa regional security at pagpapanatili ng malaya at bukas na Indo-Pacific. Kasunod ng pangakong $500 million na military financing at karagdagang $128 million na investment para sa EDCA sites, asahan pa raw ang mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ngayong Miyerkules, nagtungo sa Subic Bay, Zambales si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III bilang bahagi ng kanyang pagbisita sa Pilipinas. Tinungo niya ang Philippine Navy Headquarters sa Subic at nakipagpulong kay Navy Chief Vice Admiral Toribio Adasi Jr. Binisita rin ni Austin ang ilang shipyard company para ipakita ang suporta sa Defense Industrial Cooperation ng dalawang bansa. Kinumusta rin niya ang crew ng US Naval Ship Millinocket na nakadaong sa Subic habang sumasailalim sa repair. We've come a long way in 3.5 years in our relationship with the Philippines. I think it's been fascinating to be a part of this, and we look to do a lot more going forward. Sa iba pang usapin, sinabi ni Austin na bagamat handang tumulong ang US na protektahan ng Israel sa mga posibleng pag-atake, prioridad niya na pahubayan ng tensyon para maiwasan ang malawakang gulo sa Middle East. Kasunod ng umano'y pagkakapatay sa commander ng Hezbollah sa Lebanon sa isang airstrike, habang sa Iran naman ay napatay rin si Hamas leader Ismail Haniyeh. I don't think war is inevitable. I maintain that. I think there's always room and opportunities for diplomacy, and I'd like to see parties pursue those opportunities. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.